Sa Bohol naman, yung mga sumusulong sa mga tent dahil sa lindol kamakailan, abay pinalikas na muli dahil sa bagyo. Yung iba, sa sementeryo raw muna lilikas habang bumabagyo. Mula sa Tagbilaran, Bohol, nakatutok live si Bam Alegre. Bam. Mike, nagsimula ng lumakas ang ulan malapit dito sa pantalan ng Tagbilaran City. At bagamat hindi rito dadaan yung mata ng bagyo, nangangamba ang maraming Boholano, lalo na yung mga naging biktima ng lindol. Narito ang ulat. Dahil sa magnitude 7.2 na lindol noong Oktubre, nakatiwangwang pa ang mga guho ng simbahan at munisipyo ng Tubigon. Marami pa rin ang walang matirhan, katulad ng mag-asawang ito na sisilong sa sementeryo sa pagdating ng bagyong Yolanda. Ito na lang kami, sir. Kasi noon, pag lindol, galing kami sa school. 4 na beses kami nag-transfer from one place to another niya. Yung bahay namin, hindi na pwede mauwian. Nag-alala nga kami kasi mayroon kong 2 apo ba. Ang ilan naman nakatira pa rin sa mga tent kahit signal number 2 na sa Bohol. Pero naabisuhan na sila ng lokal na pamahalaan na dapat silang lumikas. Mapanganib daw kasi sa mga tent dahil posibleng tangayin lang ito ng hangin. Yung mga coastal barangays, yun ang priority namin na ililikas. Kasi yun talaga ang may flash floods. Dahil maraming Boholano ang may trauma sa lindol at natatakot sa mga estruktura, tiniyak ng DPWH at municipal engineer na matibay ang mga itinakda nilang evacuation center. Kaya sinabihan ko sila kung maaari, kung diskumpiyado kayo, tawag lang kayo sa opisina para inspeksyonin natin ulit. Dito lang sa kasali, mas kampante kami rito. Oh, siyempre may trauma. Hindi nakakatakot. Kanina, hindi pa naglindol eh. Pagdating naman sa tubig at pagkain, nagpapasalamat ang mga Boholano sa patuloy na pagdating ng tulong. Sa Tubigon din dinadala ang relief goods para sa kalapit na 8 bayan sa Bohol. Ito ang warehouse ng DSWD at World Food Program at nakahanda na ito para sa bagyong Yolanda. Bawat isang pack, sapat para sa isang pamilya sa loob ng isang araw. Dahil naman sa sama ng panahon, kanselado ang mga biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Tagbilaran City. Hindi rin pumalaot ang maraming mangingisda bilang pag-iingat. Mike, nakikita ninyo ngayon sa inyong mga TV screen yung mga nakadaong na sasakyang pandagat. Isang paalala lalo na sa mga taga-Bohol, wag na magbakasakali at maglayag dahil sa sungit ng panahon. Samantala, nagkaroon na rin ng forced evacuation sa mga bayan ng Clarin, Mabini at Mariboc. Yan ang latest mula rito sa Bohol. Balik sa iyo, Mike. Umuulan na dyan, Bama. Lumalakas na nga ang ulan. Kaninang bandang alas 6, ito'y ambon pa lamang pero dahan-dahan na itong lumalakas at inaasahan natin na hindi na ito titigil sa buong magdamag. Mike? Nakikita naman yung mga puno sa likod mo, hindi pa naman gumagalaw. Ulan lang, wala pang hangin. Bam. Sa ngayon, hindi pa natin nararanasan yung malakas na hangin na ine-expect dito sa bagyo. Pero nakabantay pa rin ang lokal na pamahalaan at iba't ibang mga rescue team sakaling anong sitwasyon ang mangyari. Maraming salamat, Bam Alegre.